Nasa kabilang linya natin ang General Manager ng Philippine Ports Authority, si GMJ Daniel Santiago. Magandang umaga, GM. It's good to see you once again. Magandang umaga po, Sec Martin at Yusek Rocky at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Ngayong araw, sisimulan itong pag-waive ninyo ng port fees sa mga shipping companies under the Bayanihan 2 provision. How exactly would this happen, GM? Ito ba ay available para sa lahat ng domestic shipping companies at operators? Tama po, Sec Martin. Ngayon po ang unang araw, magpapatupad po ng waiver ng tinatawag pong dockage at saka anchorage fees po sa mga domestic shipping vessels po natin. Applicable po ito sa lahat ng passenger vessels at cargo vessels. Ang requirement lamang po dito ay kailangan po meron po silang accreditation sa Philippine Ports Authority at ito po ay magagamit lamang po sa lahat po ng mga pantalan na ino-operate po at ina-administer at may jurisdiction po ang Philippine Ports Authority. Ano ang kailangan nilang i-present to avail this financial assistance? May proseso po kasi tayo, Sec Martin, ng accreditation. Even before po nitong waiver po ng fees na to, lahat po ng mga nagnenegosyo po o nag-ooperate sa ating mga pantalan ay required po silang kumuha ng accreditation certification. Madali lamang po naman yung ating accreditation certification, nagagawa po to online. Pupunta lamang po sila sa ppa.com.ph at meron po tayong accreditation application form doon. Dahil po sa panahon po ng pandemya po natin, nagmandando po tayo sa ating mga port management offices na kahit wala pong requirements na masubmit, basta mag-submit lamang po ng application, ang accreditation po ay ipoprocess at requirements po to follow na lang para lang po mabigyan daan po yung accreditation ng iba-iba po mga nag-ooperate at nagnenegosyo po sa ating mga pantalan. Bukod dito ay magpo-provide din daw kayo ng free COVID-19 testing sa mga returning seafarers, GM. How would this happen? Tama po, Sec Martin. Ito nga po ay bahagi pa rin po ng Bayanihan 2 na na tulong na pondo po na dinownload po sa atin ng Department of Transportation. Humigit kumulang po nasa mga 67 to 70,000 seafarers po ang mabibiyayaan nito, yung mga pauwi po, na sila po ay magkakaroon po ng pagkakataon na matest po for COVID-19. Kung matatandaan nyo po, ang PPA po, katulong po ang pribadong sektor, ay nagtayo po ng ating COVID-19 testing facility o molecular laboratory dyan po sa ating port area. At ito po ay magiging available po sa mga returning seafarers natin sa mga ports po at mga airports kung saan po sila po ay allowed na na bumalik na po dito sa ating bansa. Basta ipakita lamang po nila ang kanilang seafarers ID o yung po kanilang seaman's book ay sila po ay ipoproseso for COVID-19 testing ng walang bayad po. Kumusta ba ang maritime industry sa bansa, GM? Can we say na nakabawi na ang industriya na ito now that we are slowly recovering our economy? Sec Martin, medyo pa rin po tayo. We are still lagging behind doon po sa ating normal from previous years. We are about 6 to 10% po behind our traffic volume at pati po yung ating cargo throughput na sinasabi. Bagamat yan po ang nangyari dahil nakita naman po natin talagang nag-suffer po ang ating ekonomiya, masaya naman po tayo paano na yung pong kalakalan sa ating mga pantalan ay hindi naman po katulad ng ibang mga industriya na naapektuhan. Medyo, although bumaba po, medyo surviving pa rin po tayo at inaasahan po natin lalong-lalo na po ngayong darating na Kapaskuhan na mas dadami po yung mga pasahero natin at yung pong mga kargamento po natin sa ating mga pantalan. At maasa po tayo na sana po ay maging tuloy-tuloy na po ang recovery po natin. Meron bang nakalatag na recovery plan ng PPA sa mga maritime workers na naapektuhan ng pandemic, GM?
Well, sa kabutihang palad naman po, Sec Martin, wala naman pong napabalita sa atin na layoff na port. No? In fact, kung matatandaan nyo po, simula po nagkaroon tayo ng community quarantine noong Marso, tuloy-tuloy naman po ang trabaho at tuloy-tuloy po ang pagsisilbi po ng ating mga port workers. So wala naman po tayong naibalita o nai-report na nagkatanggalan po sa trabaho at inaasahan po natin na yung ating pong mga port workers ay tuloy-tuloy pa rin po na sumasahod, sumusweldo at tuloy-tuloy pa rin po silang may trabaho. Ang ginawa po natin sa PPA, katulong po yung mga private sector, ating po mga cargo handlers, during the middle po of the lockdown ng pandemic, ay nagbigay po tayo ng mga ayuda po sa kanila in the form of yung po mga groceries at saka mga bigas po at mga pangkain po at tubig. Lalong-lalo na po doon sa mga pagkakataon at sa mga areas kung saan nagkaroon po din tayo ng mga bagyo. Sinisigurado po natin na ating po mga port workers ay maaalagaan po. Mga dagdag na paalala na lang po, GM, please go ahead. Thank you po again, Sec Martin at Yusek Rocky. Paalala lamang po doon po sa mga ating mananakay po, yung mga authorized persons outside residence na sumasakay po sa ating mga pantalan, panatiliin pa rin po natin yung ating health protocols, particular po yung 7 commandments for our public transportation. Kasama na po dyan yung pagsusuot ng face mask, ng face shield, ng paggamit po na social distancing po sa ating mga sinasakyang pampublikong sasakyan at ituloy po natin yung paggamit po ng ating contact tracing application, yung pong Trace, kung saan po yan po ang ginagamit po nating contact tracing sa ating mga pantalan, sa mga sasakyang pandagat, sa airports din po. Maraming salamat po sa inyong panahon, GMJ Daniel Santiago ng Philippine Ports Authority. Mabuhay po kayo. Stay safe. Maraming salamat po, Sec Martin at Yusek Rocky. Mag-ingat po tayong lahat at mabuhay rin po kayo. Magandang umaga po.